Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kaya mo bang tanggapin ang sakit sa piling ng iyong asawa? Kung ito ang natatanging kabayaran sa naging kasalanan mo sa kanya. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na muli ay paglalaruan ng ating mga emosyon at tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din po na subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok ng bahay ay natatanaw ko na ang pamilyar na sasakyan. Hindi ito sasakyan ng asawa ko. Pagmamay-ari ito ng isang ahas. A walking snake. Pinatakbo ko ang kotse papasok ng gate. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Tahimik ito at walang kahina-hinala. Parang walang ahas sa loob kasama ang asawa ko. Tanging tunog ng high heels ko ang namamayani sa katahimikan. Umakyat ako ng kahoy na hagdanan habang ingat na ingat upang hindi makatunog ang dalawa. Habang unti-unti akong lumalapit sa pintuan ng kwarto namin ni Levi, ay unti-unti ring lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Matagal ko nang alam na nambababae siya at matagal ko na ding alam kung sino ang babae niya. Pero kahit na ganon ay hindi ko pa rin magawang hindi masaktan. Pinihit ko ang doorknob. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko. Wala pa man akong nakikita. Sumisikip na ang dibdib ko. Parang hindi ko yata kakayanin kung anuman ang masasaksihan ko sa likod ng pintuang ito. Sumiwang ang pinto ng dahan-dahan ko itong itulak. Tumama sa mukha ko ang liwanag mula sa loob. "Your wife isn't here?" Malamyos na tanong ni Isa kay Levi. Nakita ko kung paano pumulupot ang kanyang braso sa katawan ng asawa ko. "Yeah, nasa trabaho ang walang kwenta kong asawa." Madiin na bigas naman ni Levi na halos ikahulog ko sa sahig. Mula sa maliit na siwang ng pintuan, kita ko kung paano niya harapin si Isa na may ngiti sa mga labi nito. Yung ngiting matagal ko nang gustong masilayan. Yung ngiting gusto kong ako ang dahilan. Nanghihina ang mga tuhod kong umatras. Napapikit ako at napakapit ako na mahigpit sa doorknob nang biglang kumirot ang dibdib ko. Gusto kong maiyak. Gusto kong sumigaw sa mga oras na ito. Kasi sobrang nasasaktan ako. Muli akong tumingin sa dalawa at hindi ko na kinaya ang sunod kong nasaksihan. Nasasaktan ako pero wala akong magagawa. This is all my fault. Kasalanan ko kung bakit nagawa niya akong pagtaksilan. Kasalanan ko kung bakit siya maghanap ng iba. Dahil hindi ko kayang dalhin ang kanyang anak. Pero mahal ko siya. And I don't want to leave him. Kaya hindi ko magawang bumuhay ng bata sa sinapupunan ko. I close the door and walk away. Kung diyan siya masaya, hindi ko siya pipigilan. Mahal ko siya higit pa sa sarili ko. At hindi ko siya susumbatan. Dahil alam ko sa sarili ko kasalanan ko ang lahat. Bumaba ako sa kusina upang uminom ng tubig. Dahil nahihirapan na akong huminga. I tried to relax myself. Sinubukan kong isipin na wala akong nakita. Na hindi siya nagtataksil sa akin ngayon. Sa kabilang kwarto ako tumuloy. Mabuti na lang at may mga gamit ako rito. Dahil madalas akong dito natutulog kapag nag-aaway kami ni Levi. He always locked our room when we had a fight.
Kaya naman, dito na ako namamalagi pa ganon dahil tumatagal lang ng halos 1 linggo at buwan ang away namin. Walang imik kong pinapanood ang 2 pababa ng hagdanan. Parehong may ngiti sa mga labi ng mga ito. Halatang nagustuhan nila kung anumang kahayupan ang ginawa nila. Ramdam ko ang kirot sa puso ko. Tuwing nakikita ko ang mga ngiti ni Levi kay Isa, ay para akong sinasaksak. Ako dapat ang nginingitian niya ng ganon. Dapat ako ang nakakulong sa mga bisig niya. Dapat ako yung masaya sa piling niya at hindi si Isa. Because I am his wife. Pinigilan ko ang luhang nagbabadyang umagos. Ayokong ipakita o ipaalam sa kanila na alam ko ang mga pinagagagawa nila sa likod ko. Natatakot akong baka bigla na lang akong iwan ni Levi. Mas lalong hindi ko yun makakaya. He is my life. He's the reason why I'm still breathing. Isa, nandito ka pala. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko habang nakangiti sa 2. Sabay silang napatingin sa akin na parang wala lang. Na parang hindi nila ako ginagago sa loob ng pamamahay ko. Yes, Via. So how was your day? Makurbang naglakad naman si Isa papalapit sa akin. Hinalikan niya ako sa pisngi. Fine. How about you, Isa? Matagal-tagal din simula noong hindi natin pagkikita. Kung noon normal lang ito para sa aming 2, ngayon ay pakitang tao na lang. Plastikan kumbaga. Ikaw yung bagong sekretary ni Levi? Mahigpit kong hinawakan ang laylayan ng damit ko sa ilalim ng mesa. Yes, ang totoo kasi simula ko pala ngayon. Sagot niya sabay tingin naman kay Levi. Sumulyap ako sa asawa ko na walang imik sa dulo ng lamesa. Kasalukuyan kaming kumakain ng hapunan ngayon na kahit labag sa loob ko ay wala na akong magawa. Bilisan mo yung Isa, ihahatid pa kita. Sinabi niya ito habang diretsahang nakatingin kay Isa at parehong ngumiti sa isa't isa. Thanks, Levi. You're the best boss ever. Gusto kong sumigaw na nandito ako na naririnig ko ang landian nila. Na alam ko ang kagaguhan nila. But I can't. Hindi ko kaya. Tapos na ako. Maiwan ko na lang muna kayo rito ha. May titingnan lang ako sa itaas. Mahinang paalam ko sa 2. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin nila at nagmamadali ng umakyat sa itaas. Pumasok ako sa bakanting kwarto at agad itong isinara. The moment I closed the door, I already fall into my knees. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang pigilan ang sakit na nararamdaman ko. Gusto kong ilabas ang mga ito para mabawasan man lang ang nakadagan sa dibdib ko. Umiyak ako ng umiyak dahil yun lang naman ang kaya kong gawin. Handa akong magbulag-bulagan. Huwag niya lang akong iwan. Handa akong masaktan. Huwag lang siyang mawala sa akin. He's my everything and I can afford to lose him. Mahal na mahal ko siya. Siya ang dahilan kung bakit ayaw kong mawala sa mundong ito. Kahit kapalit ay hindi ko magawang bumuhay ng sanggol para sa kanya. I am selfish because of my undying love for him. Mag-aalas-6 na namang isipan kong bumaba ng kusina. Tahimik ang kabahayan tulad ng dati. Naka-day off ang isa naming kasambahay, kaya wala akong makausap. Tumingin ako sa labas. Medyo madilim na ang paligid. Wala pa rin si Levi simula nung hinatid niya si Isa pa uwi. Hindi ko alam kung saan pa siya nagpunta. Pero umaasa pa rin akong uuwi siya sa akin ngayong gabi. I'm willing to be his wife during at night. Kahit sa gabi man lang madama ko ang asawa ko. Kahit sa gabi man lang ako naman ang nakakulong sa mga bisig niya. Lumabas ako sa harap ng bahay at naupo sa may upuan, kaharap ng pabilog na mesa. Gusto kong hintayin ang pag-uwi ng asawa ko. Sumubsob ako sa mesa nang makaramdam ako ng antok. Pinilit kong hindi ipikit ang aking mga mata. Hindi ko na alam kung ilang oras akong naghintay dito sa labas. Malamig na rin ang simoy ng hangin.
Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Nagising ang diwa ko sa pamilyar at baritonong boses ni Levi. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Seryoso ang pinukol niyang tingin sa akin. Pinasadahan ko ng tingin ang kanyang kasuotan. Tanging puting long sleeve na suot niya ngayon. Nakalus ang kanyang necktie, habang nasa kabilang braso naman ang black coat niya. He looked so tired. Hinihintay kita kasi. You don't need to do that. Uuwi ako kung kailan ko gusto. And don't ever think na may pakialam ako sa paghihintay mo. Dahil kahit maghintay ka pa buong magdamag, dito sa labas, wala akong pakialam. Kahit matulog ka pa dito. Dire-diretsong bigkas niya. Kasabay ng sunod-sunod na pagtatarak ng sakit sa dibdib ko. Nag-aalala lang naman ako, Han. Wala akong pakialam sa pag-aalala mo. It disgusts me. Nilampasan niya ako pagkatapos sabihin ang lahat ng iyon. Pinanood ko siyang pumasok ng bahay. Napahawak ako sa dibdib ko. Nang bigla itong sumikip. Nahihirapan akong huminga. Kinabukasan maaga akong bumaba upang ipagluto si Levi ng almusal. Mas inagahan ko pa para siguradong maaabutan ko siya dahil madalas napakaaga niyang umalis. Wala pang 6:00 kung minsan ay nadidinig ko na ang pagpapaandar niya ng kanyang sasakyan paalis ng bahay. Hindi naman ako nabigo na makita ko siyang pababa ng hagdanan. Hindi pa siya nakakabihis at nakapantulog pa lamang siya. Morning. Magbe-breakfast ka na ba? Ipaghahain kita. Bungad ko sa kanya. Tumigil siya sa may pintuan ng kusina at diretsyong nakatingin sa akin. Hindi makapaniwala ang anyo nito. Yan ang mababasa mo sa mga mata nito. Ba't mo ba ito ginagawa? Natigilan ako sa paghahanda ng pagkain sa mesa dahil sa tanong niya. Naguguluhan akong humarap sa asawa ko. What do you mean, Levi? Naghahanda ako ng breakfast mo dahil responsibility ko ito bilang asawa mo. Tumawa siya na parang hindi makapaniwala sa sinabi ko, na parang nagbibiro lang ako. Muli siyang tumingin sa akin but this time, may pandidiri na sa mga mata niya. You stop pretending we're okay, Via. Cause we are not okay. And it's all because of you. Halos mamula siya sa pagbibigas nito. Galit na galit ang kanyang mga mata. I'm sorry. I'm sorry. Ginagawa ko lang kung ano ang tingin kong tama, Levi. Hindi ko mapigilang mapaiyak sa oras na ito. Salitang tama? Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng tama? O ang ibig mong sabihin, yung tamang pagpatay mo sa anak natin? Kita ko kung paano siya magpigil na huwag akong lapitan. Nanginginig ang nakasara niyang kamao habang nanlilisik ang namumula niyang mga mata. Gusto niya akong saktan. Natatakot ako pero alam kong hindi niya ito magagawa. I don't have a choice, Levi. Kailangan kong gawin yun para sa atin. Tumawa siya ng pagak. A fake one. A heartfelt one. Anong rason mo, Via? Tell me. Nakabuti ba sa ating dalawa ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin. Nakikita mo ba ang sitwasyon natin ngayon, ha? Namamaos ang boses niyang pagsigaw. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kagustong lapitan ngayon. I want to tell him everything. Pero natatakot ako na baka mas lalo itong maging dahilan ng tuluyan naming paghihiwalay. I'm so sorry, Levi. Tanging sambit ko sa kanya. Parang may bumara sa lalamunan ko at pinipigilan akong bumigkas. Wala ka na bang ibig sabihin kundi sorry? Sawang-sawa na ako, Via. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang dahilan mo. Gusto kong malaman kung ano ba yung iniisip mo. At gusto kong malaman ang rason. Baka sakaling mabawasan ang galit ko sa'yo. Baka sakaling maintindihan kita. Pero tingnan mo ang sarili mo. Lagi ka nalang humihingi ng sorry.
Tao ka pa ba, Via? Dahil ako, ang nakikita ko sa'yo, you're a monster. Dahil walang mabuting ina ang kayang ipa-abort ang inosenteng bata sa sinapupunan niya. You're a selfish bitch, Via. Nagsisisi akong ikaw ang babaeng hinarap ko sa altar at pinangako ang mamahalin habang buhay. Because you don't deserve to be loved. You're a monster. Sa lahat ng sinabi niya, ilan ang tumatak sa akin. Sawang-sawa na siya at nagsisisi siya na ako ang pinakasalan niya. Kumirot ang dibdib ko. I couldn't find any words to say. Umalis ako sa harapan niya. I ran outside the house. Sumakay ako ng sasakyan at pinaandar ito papalayo. Ayoko siyang makitang nasasaktan at umiiyak ng ganoon sa harapan ko. I felt like I'm dying inside. Mamamatay ako sa sama ng loob. Isa lang ang dapat kong sisihin dito, kundi ang sarili ko. Bakit pa kasi ang hina-hina mo, Via? Sigaw ko. Sinusunto ko ang sariling dibdib. Simula nang malaman niya ang pagpapa-abort ko sa anak namin, naging ganito na ang sitwasyon namin. I still remember how downful he is. Hindi na niya nagawang magalit sa akin dahil sa sobrang kalungkutan. Ngayon lang niya nagawang ilabas ang nararamdamang galit niya sa akin. Masakit din sa akin na dumating siya sa maling pagkakataon. I was selfish that time. But now, I'm willing to sacrifice everything just to give Levi greatest gift. I want to carry his child. And for the second time, I will carry it with love and care. Isang linggo ang lumipas simula ng araw na nag-away kami ni Levi. At simula ng araw na yun, umalis din siya ng bahay. At hindi pa bumabalik hanggang sa ngayon. Ma'am, samahan ko na lang kaya kayo. O hindi kaya ay dito na lang kayo sa bahay at magpahinga kayo. Ako na po ang mamamalengke. Pagpupumilit ng kasambahay namin na kadarating lang noong isang araw. Huwag na, ayos lang ako, Nelly. Kinuha ko ang slim bag na ipinatong ko sa sofa. Masama po ang pakiramdam niyo kagabi pa. Baka mabinat po kayo, Ma'am Via. Ngumiti na lang ako sa kanya saka lumabas ng bahay. Dinukot ko ang susi ng kotse sa bag at saka pinaandar ito papalayo. Mula sa side mirror ng sasakyan ay kita ko ang kotse ni Levi papasok ng gate. Napangiti ako sa pagkakaalam na umuwi na rin siya sa wakas. Alam mong delikado ang gusto mo, Via. Maaaring hindi kayo makasurvive pareho. Seryosong bigkas naman sa akin ni Kyle. Kahit yun man lang ang magawa ko para sa kanya, Kyle. I want to try. Tumingin siya sa akin na may lungkot sa mga mata niya. Pero pag hindi mo kaya, Via, makakaya ko, Kyle. Makakaya ko para kay Levi. Para sa asawa ko. Pagkatapos namin mag-usap ay naghiwalay na kami dahil kailangan na niyang bumalik ng hospital. He is busy in a great doctor. Maraming buhay ang umaasa sa kanya. Umuwi ako ng bahay pagkatapos mamili sa groceries. Nadatan ko sa labas ng bahay si Nelly. Parang hindi mapakali at problemado. Mas lalo pa siyang namutla na makita akong papasok ng gate. May problema ba, Nelly? Ba't tila takot na takot ka? Kinuha ko ang ilang pinamili ko. Ma'am kasi ma'am? Nelly. Alangan siyang tumingin sa akin. Si Sir Levi po. Kasi may kasamang babae sa loob. Pagkasabi niya ay agad siyang yumuko. Huminga ako ng malalim at mahigpit na kinuyom ang aking kamao. Halika, tulungan mo na lang ako dito sa mga pinamili ko. At saka hayaan mo na ang sir mo. Baka may importante silang pinag-uusapan ng sekretarya niya. Agad naman siyang tumalima sa sinabi ko. Pinasok namin sa kusina ang mga pinamili ko. Tinulungan ko na rin siya mag-ayos ng mga ito. Ako na lang, huwag mo na akong ihatid. Kaya ko na ang sarili ko, Levi.
Dinig ko ang boses ng hindi pamilyar na babae mula dito sa kusina, kasabay ng pagbukas at pagsara ng pintuan. So hindi si Isa ang kasama niya ngayon, kundi ibang babae naman. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong naman ni Nelly na mukhang mapansin ang pagtigil ko sa ginagawa ko. "Yeah, I'm fine. Kaya mo na ba dito? Aakyat na ako sa itaas para magpahinga." "Opo ma'am, ako na po ang bahala dito." Umakyat ako sa itaas at nagtuloy sa kabilang kwarto. Diretso akong pumasok sa banyo upang maglinis ng katawan. Ramdam ko ang malamig na tubig na bumuhos sa balat ko mula sa shower. "Where did you go?" Rinig niya ang malamig na boses nito mula sa kanyang likuran. Muntikan ko nang ikinahulog sa sahig. Gulat kong nilingon naman si Levi na hindi ko man lang namalayang nakapasok na pala. Yung malalim niya mga mata ay matalim na nakatingin sa akin habang naghihintay ng aking kasagutan. "Levi, anong ginagawa mo rito?" Dinampot ko ang towel para ipulupot sa katawan ko. Pero hindi ko pa naman ito napupulupot sa katawan ko ay marahan akong hinaltak ni Levi. Palapalapit sa kanya, dahilan upang mabitawan ko ang towel. "Ang tanong ko ang sagutin mo, Via. Saan ka nagpunta ha?" Nagtatagis ang mga bagang na wika nito. "Aray Levi, nasasaktan ako." Pinigilan kong huwag maluha sa higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. "Tinatanong kita, saan ka nanggaling? Sa lalaki mo ba? Kaya ba nagawa mong ipalaglag ang anak natin? At kaya ayaw mong magpabuntis sa akin dahil sa walang hiyang lalaki mo?" Namumula siya sa galit. Hindi ko na mapigilang mapaiyak at matakot. Tanging galit at sakit ang nakikita ko sa mga mata niya. "Sumagot ka!" Marahas na napamura ito. Dumapo ang isa niyang kamay sa pisngi ko at mahigpit niya itong pinisil. "Levi," nagmamakaawang bigkas ko sa pangalan niya. Masakit ang pangako sa higpit ng hawak niya. "Bakit Via? Kating-kati ka na ba? Dahil hindi kita ginagalaw? Kaya naghahanap ka ng iba na magpapaligaya sa'yo? Pwes, hindi mo na kailangan gawin yun sa iba, Via." Namayani ang galit sa puso niya. Napapikit na lang ako habang hinahayaang binababoy ako ng sarili kong asawa. Marahas, masakit ang bawat galaw niya. Mula sa salamin sa gilid ng kama ay kita ko ang galit at pagnanasa sa mga mata niya. He's not my husband anymore. Hindi na siya ang lalaking minahal at pinakasalan ko. At dahil iyon sa akin, the way he touched me is different. Walang ingat at walang pakialam. Kahit pa nasasaktan ako. Halos mapasigaw ako nang bigla niyang ipasok na marahas ang kanya sa akin. Mahigpit akong napahawak sa bedsheet. Kasabay ng ginawa niya ay ang tila pagbalik ng mga masasayang alaala naming dalawa. Unang-unang araw namin bilang mag-asawa. Our honeymoon. It's my first time, and he is my first touch and pleasure. Sa kanya ko inalay ang sarili ko. Napakaingat niya sa bawat kilos niya. Yun bang parang akong isang babasaging kristal at isang bagay na ayaw niya masira. It was like a fragile glass that I should be handled with care. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit niya akong ginamit. Parang nawala na ako sa sarili ko habang namamanhid ang buo kong katawan. Iniisip ko na lang ang masasayang araw naming dalawa. Yung mga panahong magkasama naming hinarap ang bawat problemang sumusubok sa aming dalawa. Kahit na nagbago siya ng ganito, kahit nagawa niya akong sakta ng ganito, mahal na mahal ko pa rin siya. Isang buwan ang lumipas pagkatapos ng lahat. Ganun pa rin ang sitwasyon namin ni Levi. Noong araw na yun na nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Pero ang ikinadurog ng puso ko ang perang iniwan niya sa tabi ko. Pakiramdam ko ay isa akong bayarang ginawa niya. Masakit. Sobrang sakit ng ginawa niya. Gabi na pero wala pa rin siya. Kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pinatulog ko na rin si Nelly dahil lampas ng 12:00 ng umaga.
Inaantok na rin ako pero ayoko pang umakyat sa itaas. Habang nanunood sa sala at nakarinig ako ng ugong ng sasakyan. Tumigil sa labas ng bahay. Nasisiguro kong si Levi na ito. Nagmamadali akong tumayo. Ang bigat mo naman, babe. Umayos ka nga. Isang babae ang sumalubong sa akin pagbukas ko ng pintuan. Akay-akay niya ang lasing kong asawa. Mukhang wala na ito sa sarili dahil sa sobrang kalasingan. Levi? Sinalo ko siya ng muntika na matumba at tumama ang ulo niya sa gilid ng pintuan. Hey miss, ikaw ba ang maid nila? Pwede bang pakitulungan akong iakyat si... Umalis ka na. Putol ko sa dapat sasabihin niya. What did you say? Singhal niya sa akin. Masama ko siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. I'm his wife. Kaya kung pwede umalis ka na at ako na ang bahala sa asawa ko. Pinagdiinan ko naman ang salitang asawa para tumatak sa kukote niya. Buweset, kung alam ko lang na may asawa siya, edi sana nagmotel na lang kami. Bulong niya pa habang inaayos ang sarili pagkatapos bitawan ang braso ni Levi. Sinabi niya kasing wala siyang asawa at isa pa, wala siyang singsing. I said umalis ka na. Nabigtas na ang pagtitimpi ko sa babae. Oo na, buwisit ka. Inayos ko naman si Levi. Sobrang bigat niya at nahihirapan akong iakyat siya sa itaas. Kaya sa guest room ko na lang siya pinapunta. Pagkatapos kong ayusin siya sa higaan, ay akmang aalis na ako nang bigla niya akong hilahin. Hinalikan niya ako. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Hindi ako kumibo o gumanti man lang. Pero kalaunan ay nadala ako sa banayad na galaw ng kanyang mga labi. Hindi mapusok ang mga galaw niya. Jana, you're tight, baby. Halos matulak ko sa Levi sa sinabi niya. Nangilig ang luha ko na makilala ko kung sino ang binabanggit niya. Jana, his ex-girlfriend. Napatakip ako ng bibig upang pigilan ang hikbi ko. Parang hinampas ako ng bote sa ulo. Ako ang nandito, pero ibang babae ang iniisip niya. I'm making love with my husband, but he's saying his ex-girlfriend's name. Napakasakit. Inayos ko ang sarili ko sa loob ng banyo. Pagkalabas ko ay tumingin ako sa asawang payapang natutulog na. Maingat akong lumapit sa kanya at sumampa sa higaan. Walang imi ko siyang pinagmamasdan. Napakahimbing ng tulog niya at napakaamo na mukha niya. Pinadaan ko sa kanyang buhok ang daliri ko. I'm sorry. Alam kong sawang-sawa ka na sa sorry ko. Pero ito na lang ang masasabi ko sa lahat na naging pagkukulang ko sa iyo bilang asawa mo. Hinaplos ko ang kanyang pisngi na may mumunting balbas. Mukhang hindi na niya nagagawang asikasuhin ang kanyang sarili. Sorry kung nagawa ko yun. Mahal kasi kita, Levi. Noong mga panahong yun ay natakot ako na baka hindi ko kayanin. Bagong kasal pa lang tayo. At gusto pa kitang makasama ng mas matagal, Levi. Pinunasan ko ang luhang tumutulo sa kanyang noo mula sa akin. Napaka-selfish ko dahil nagawa kong putulin ang buhay ng anak natin. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan noong mga araw na yun, Levi. Hindi mo nakikita ang sakit na nararamdaman ko. Alam ko kung saan mo hinugot ang galit at hinanakit mo sa akin. At tanggap ko yun, Levi. Tanggap ko yun. Kung bibigyan man ako ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon na magkaanak muli, ay buong puso kong tatanggapin. Just to make you happy, Levi. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Kahit hindi ko kayang pilitin, Levi. Because I wanted to give him the greatest gift before I go. Pumalik ako sa kanyang noo bago umalis ng silid. Nagtungo ako sa kwarto at doon ibinuhos ang lahat ng sakit ng dibdib ko. Sa sobrang bigat na nararamdaman ko, hindi ko na malayang unti-unti na akong hinihila ng antok. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Katok naman ni Nelly kinabukasan. Inayos ko ang sarili ko bago lumabas ng kwarto at bumaba ng sala. Bakit hindi mo pinapasok, Nelly? Ay ma'am, huwag na daw po at
Sumaglit lang daw po siya dito para makausap kayo. Tumango ako bago lumabas ng bahay. Sa may veranda nakita kong nakatayo ang pamilyar na kurba ng babae. Isa, tawag ko naman sa babae, na agad naman humarap sa akin. Para sobrang laki ng ipinagbago niya. Parang may kakaiba sa kanya. Via, may pag-alala siyang lumapit sa akin. Ano nangyari sa mukha mo? Maingat niyang hinaplos ang pangako. Siguro ay nagmarka ang kamay ni Levi doon. Wala. Bakit ka nga pala narito? Tulog pa si Levi dahil sa hangover. Mapait kong bigkas sa kanya. Umiling-iling naman siya. Hindi naman si Levi ang pinunta ko dito kundi ikaw. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo, Via. Sorry kung pumayag ako sa plano ng asawa mo. And we're not into intimate relationship. Panimulian niya na parang ikinagulat ko. Anong ibig mong sabihin, Isa? Wala akong choice noong mga panahong yun, Via. He offered me a deal. Magpapanggap siyang kabit ko at ganoon din ako sa kanya. Oo, alam kong napakagago ng asawa mo. Pero noong malaman ko ang rason niya, nagalit ako sa iyo, Via. Ang mali ko lang kasi, hindi ko man lang nagawang tanungin ka dahil sa problema ko. Nakita ko kung gaano siya kasinser sa mga binitawan niyang salita. Nanatili akong tahimik upang pakinggan siya. Kasal na rin ako, Via. Isang pilit na kasal. Isang kasal na hindi ko ginusto. Kaya noong sinabi ni Levi ang plano niya, pumayag ako. Nagbabaka sakaling pakawalan na ako ng asawa ko at pabayaan na lang. At si Levi, he wanted to get his revenge. Ginamit niya ako para saktan ka dahil alam niyang malapit tayong magkaibigan. Napakawalang kwenta kung kaibigan, Via. Dahil hindi man lang kita inisip. I'm sorry kung naging selfish ako. Parang bumbang sumabog lahat ng sinabi niya. Lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Doon pa lang sa sinabi mong wala kayong relasyon ni Levi, napatawad na kita, Isa. And you're not selfish. Ginawa mo lang kung ano sa tingin mo ang tama. Tulad ng ginawa ko nang ipa-abort ko ang anak namin. She is my best friend. At katulad ko, mahirap din ang pinagdadaanan niya ngayon. Alam ko yun. Ramdam na ramdam ko yun. Paglipas ng 1 buwan ay simula na ng pasukan. Tahimik kong pinagmamasdan ang mga estudyanteng busy sa pagsusulat. Isa akong guro sa pribadong paaralan. Ma'am Via, bakit po parang namumutla kayo? Ayos lang po ba kayo? Tanong ng isang babae kong mag-aaral nang makalapit siya sa akin para magpasa ng papel. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Lina. Pero ayos lang ako. Ngumiti naman ako sa kanya. Dalhin ka na po namin sa klinik, ma'am. Suhestyo naman ng isang lalaki mag-aaral. Umiling ako at natawa naman. Napakasweet talaga ng mga batang ito. Ayos lang ako. Sige na, mag-focus na kayo sa sinasagutan nyo. Noon pa man ay guro na ang naging pangarap ko. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako magkakaanak. At kahit sa pagiging guro naman lang, maramdaman ko ang pagiging isang ina. Tumunog ang buzzer hudyat na tapos na ang oras ng klase. Isa-isang nagpaalam ang mga estudyante ko habang palabas ng classroom. Agad din naman akong sumunod pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko. Lumabas ako ng classroom at dire-diretso nagtungo sa faculty room. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakapasok, ay bigla na akong nawala ng balanse. Napakapit ako sa pintuan. Ma'am Via, ayos ka lang ba? Dinig kong tanong ng isa sa mga guro. Hindi na ako nakasagot nang unti-unting umikot ang paningin ko. Hindi ko na alam ang nangyayari. Nagising ako nang maramdaman ang paligid.
Nagmulat ako ng mga mata kung saan sinalubong ako ng puting kisame. Sobrang liwanag ng paligid dahil sa sinag ng araw na tumatama sa glass window sa kanang bahagi ko. Tawagin niyo si Doc. Gising na si Mang Via. Tumingin ako sa may-ari ng boses. Nakita ko ang co-teacher kong si Isa. Sa may gilid. Lumapit siya sa akin at naupo sa may monoblock sa gilid ng higaan ko. Kamusta na ang pakiramdam mo, Via? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako, Isa. Salamat nga pala sa pagbabantay sa akin, ha? Naku, wala yun. Alam mo namang tayo ang pinaka-close sa school. At saka mukhang busy naman ang asawa mo. At hindi namin siya makontak. Kanina para sana i-inform na nandito ka sa hospital. Pero huwag ka mag-alala. Tumawag naman yung kasambahay nyo para ipaalam. Baka maya-maya ay pupunta na siya dito. Pumasok naman ang doktor kaya tumayo si Isa at tumabi upang makalapit sa akin ang doktor. Ano pong kalagayan ko, Doc? Nag-aalala kong tanong. Ngumiti siya kaya parang nakahinga ako na maayos. Mukhang hindi naman ganun kalala ang sakit ko. Congratulations, Mrs. Smith. You're 2 weeks pregnant. Masaya ang pagkakasabi ng doktor pero parang nabingi ako. Buntis ako. Napaluha ako na may ngiti sa mga labi ko. Ma'am, ako na po ang magbubuhat niyan. Kinuha naman ni Nelly ang bitbit ko. Nelly, tawag ko naman sa kanya. Bakit po, ma'am? May masakit po ba sa inyo? Wala, gusto ko lang sanang sabihin na pwede mo bang huwag na munang banggitin sa sir mo ang tungkol sa pagbubuntis ko? Nagulat pa siya sa sinabi ko pero agad ding ngumiti ito. Ay alam ko namang isosurprise po ninyo si sir. Pumapalakpak pa siya habang sinasabi ito. Ngumiti lang ako bilang sagot sa kanya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Hindi ko nadatnan ang kotse ni Levis sa labas. Kaya malamang ay hindi pa siya umuwi galing sa trabaho. Umakyat ako ng hagdanan. Ngunit napatigil ako sa tapat ng master's bedroom. Nakasiwang ito at hindi maayos ang pagkakasara. Hindi ko na alam kung ilang buwan na akong hindi nakakapasok sa kwarto naming mag-asawa. Simula kasi na mangyari ang lahat, hindi na kami tabing matulog. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Sinalubong ako ng pamilyar na ayos ng silid. Ganun pa rin ito simula noong huli kong punta dito. Naglakad ako papalapit sa mga larawang nakalagay sa lamesa sa gilid ng higaan. Masaya ako dahil hanggang ngayon ay nandito pa rin ang mga larawan namin. Napadpad ang tingin ko sa malaking picture frame sa itaas ng higaan. It's our wedding pictures. Nakangiti kami sa isa't isa. Makikita sa kinang ng mga mata namin ang pagmamahal sa isa't isa. Napukaw din ng atensyon ko ang litrato namin noong high school pa lang kami. Gusto kong balikan ang una naming pagkikita. Kalalabas ko lang ng drama club dahil katatapos lang ng practice namin para sa gaganaping role play. Hapon na at medyo madilim na sa labas. Sabay ka na sa amin, Via. Alok sa akin ng isa sa mga kaklase ko. Huwag na, susunduin daw ako ni Daddy. Ganun ba? O siya, sige. Mauna na kami. Kasabay noon ay ang pag-andar ng SUV, palabas ng school. At sakto rin naman nakatanggap ako ng text galing kay Daddy. Sinabi niyang hindi niya ako masusundo dahil may urgent meeting siya. Kaya magtaksi na lang daw ako. Busangot akong lumabas ng school. Naglakad hanggang sa waiting shed kung saan pwedeng maghintay na masasakyan. Mula sa kinatatayuan ko ay nakarinig ako ng tila nag-aaway sa may gilid. Hindi ko makita ang mga ito dahil natatakpan ng pader. Parang biglang nagkaroon ng sariling isip ang mga paa ko at naglakad patungo roon. Napatakip ako sa labis sa nasaksihan. Isang lalaki ang pinagtutulungan ng isang grupo ding kalalakihan. Lumalaban siya pero dihado siya dahil 1 versus 5 ang labanan. Stop it! Buong tapang kong sigaw para pigilan ang ginagawa nila. Sabay-sabay silang napatingin sa akin at kita ko ang takot sa mga mata ng 5 lalaki. Tara, sibat na tayo. Anak yan ng pulis. Sigaw ng leader nila at agad naman silang nagtatakbo papalayo. Tumakbo ako palapit sa kinaroroonan ng lalaki.
Nakasandal na siya sa pader habang iniinda ang sugat at pasang na tamo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. You shouldn't do that. Kaya ko naman sila. And beside, baka ikaw pa ang mapag-inita ng mga yon. Masungit niyang wika. Hindi malang nagpasalamat sa ginawa ko. Pwede bang mag-thank you ka na lang? Bulyaw ko dahilan upang mapatingin siya sa akin. Bumuntong hininga siya bago ibuka ang mga labi niya. Okay, fine. Thank you. Saka pa ika-ikang tumayo at naglakad papalayo sa akin. Simula noong araw na yon, madalas ko na siyang nakikita sa labas ng school. Minsan ay nakakasabay ko rin sa paghihintay sa waiting shed. I was scrolling in my Facebook account nang mapatigil ako sa isang litrato. Kilala ko siya dahil isa siya sa batchmate namin noon ni Levi, noong high school kami. Pero hindi sa kanya natuon ang pansin ko kundi sa dalawang taong nasa kanyang likuran. Binasa ko ang caption ng litrato. Comeback na ba ang ex-lover? Ang tinutukoy nito, ang dalawang nasa likod nito, na kilalang kilala ko. It was my husband Levi and Jana the ex-girlfriend. Parang nahati naman ang ulo ko. Kaya ba hindi siya umuuwi dahil nagkabalikan na sila ng ex niya? Sinara ko ang cellphone habang naluluha itong niyakap. Bumaba ako ng sala at nadatnan si Levi na papasok ng bahay. Napangiti ako ngunit agad rin naglaho na makita ang babaeng kasunod nito pagpasok. Si Jana. Tahimik ko silang pinagmamasdan. Basang-basa ang mga ito dahil umuulan. Napaiwas ako ng tingin sa sunod na ginawa ni Levi. Binigyan niya ng towel ang kanyang ex-girlfriend. Via? Gulat na tawag ni Jana sa akin. Tiningnan ko naman siya at nginitian. Tuluyan na akong bumaba ng hagdanan at lumapit sa kanila. Jana, right? Tumango siya sa akin bago nagtaas ng tingin sa asawa ko. I thought, huwag ka mag-alala. We'll be separated soon. Pinaprocess pa lang ang annulment papers namin. Tila natigil ako sa paghinga habang nakatingin kay Levi. Annulment? He's planning to divorce me? Napahawak ako sa aking dibdib. Ayos ka lang ba, Via? Humawak sa akin si Jana. Hinawi ko ang kamay nito at suminyas na ayos lang ako. Excuse me. Levi, can we talk? And please, I even looked to Jana. Mukhang nakuha naman niya ang gusto ko. Levi, where's your bathroom? Maliligo na lang muna ako habang nag-uusap kayo ni Via. Tumango siya rito bago igiya ito sa itaas. Sinundan ko sila ng tingin habang papasok sa master's bedroom. Mapait akong napangiwi. Ilang babae na ba ang pinapasok niya sa kwarto naming dalawa? Naglakad ako palabas ng balcony. I waited for him. Anong pag-uusapan natin, Via? Malamig niyang tanong pagkalabas ng balcony. Tiningnan ko siya sa mga mata. Anong ginagawa ng ex-girlfriend mo dito? Basta kong tanong sa kanya. Bumuntong hininga siya bago ako harapin. From now on, she's staying with us. Walang anumang sabi nito. Peke akong tumawa at hindi mapakali sa sinabi niya. Are you joking, Levi? She's pregnant. We're having a baby. Baka sa boses niya ang saya. Tila naman ako pinatay sa mga sinabi niya. Marahas kong itong pinahid. Buntis. Nanginginig naman ang boses ko. Yes, Via. She's carrying my child. Kaya simula ngayon dito na siya titira. Tumalikod na siya pagkasabi nito. Pero bago pa siya humakbang papalayo ay ibinuka ko ang mga labi ko. Yung iparamdam mo sa akin hindi mo na ako kailangan, tinatanggap ko. Yung harap-harapan mo akong pinagtataksilan, kinakaya ko.
Pero yung ibahay mo pati ang kabit mo, sobra na, Levi. Sobrang sakit na. Kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan niya para ipakita kung gaano kasakit para sa akin ang mga ginagawa niya. Then leave. Walang buhay niyang sabi bago humakbang papasok ng bahay. Naiwan naman ako. Nagpaulit-ulit sa isip ko ang huling sinabi niya. Then leave. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa sariling sasakyan. I need someone to cry on. Isang tao lang ang nasa isip ko sa mga oras na ito. Kyle, namamaos kong tawag sa pangalan na matalik kong kaibigan sa kabilang linya. Via, are you alright? Are you crying? Baka sa tono niya ang pag-alala. Nasa hospital ka pa ba? Tumigil ako sa tapat ng hospital kung saan siya nagtatrabaho. Yeah, why? Nandito ka ba? Wait, I'll go outside. Wag na ako na lang ang papasok. Magpapacheck up sana ako. Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Oh, come on, Via. Walang mag-check up this oras na ng gabi. Nakita ko siyang lumabas mula sa hospital. Bumaba na rin ako upang makita siya. Tinapos ko na ang tawag at lumapit sa kanya. Via, tawag niya sa akin. Naglakad siya papalapit sa akin and the moment he stopped in front of me, niyakap ko siya at umiyak ako ng umiyak. Ang sakit, Kyle. Sobrang sakit. Hagulhol ko sa kanya. Ramdam ko ang kanyang braso sa likod ko. Pinagsabihan na kita, Via. At anong ginawa mo? Nagpakatanga ka pa rin sa gago mong asawa. Mahal ko siya, Kyle. Anong magagawa ko? And besides, magkakaanak na kami gaya ng gusto niya. Humiwalay siya sa akin habang hawak ako sa magkabilang balikat. Tinitigan niya ako. Seriously? Wake up, Via. Hindi sa lahat ng pagkakataon, paiiralin mo ang pagmamahal mo sa kanya. Bigyan mo naman ng pagmamahal ang sarili mo. Is that even worth for love and sufferings? Anong gagawin ko, Kyle? Napabuntong hininga naman ito. Lumaban ka, Via. Ipakita mo sa kanya na hindi ka natatakot na mawala siya. Ipaglaban mo ang karapatan mo bilang asawa niya. Huwag mong hayain na sirain ka niya. For once, iwanan mo na siya. Bumitaw ka na. Dahil ibig sabihin lang nun, Via. Tama na. Tama ka, Kyle. Pero isang pagkakataon pa. Gusto ko pa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sana nga ay magising na sa kagaguhan niyang asawa mo. Ano bang ginawa niya sa ngayon? He asked na nagpatikom naman sa akin. Muli itong napabuntong hininga. Ano? Muli na naman siya nagdala ng kirida niya? Tumango ako. Alam lahat ni Kyle. Alam niya lahat ng pinagdadaanan ko. He's the best friend and a brother to me. We're not blood related, but he's the only family I have right now. Stepbrother ko siya sa mother's side. Siya na lang ang pwede kong takbuhan. Tuwing may problema akong ganito. Ang mga magulang namin, nasa ibang bansa na rin ang mga ito sa piling ng sarili-sarili nilang pamilya. I have a broken family. Kaya siguro hirap akong bumitaw sa kasal namin ni Levi. Dahil ayokong matulad sa mga magulang ko. Mula pa man noon, nangangarap na ako na magkaroon ng sarili kong pamilya. A happy and complete family. Dahil yun yung isang bagay na hindi ko naranasan simula noong magkamuwang ako sa mundong ito. Ang unang lalaking pinangarap ko at walang iba kundi si Levi. At ngayon, ikinasal ako sa kanya. Pero hindi ko lubos akalain na magiging ganito ang kahantungan namin. Umuwi ako ng bahay kinabukasan. Hindi ko na nadatnan si Levi sa bahay. At tanging si Jana na lang ang narito. Paakyat na sana ako. Pero pinigilan ako ni Jana.
Lumabas siya mula sa kusina papalapit sa akin. Can we talk for a while, Via? Tila nahihiyang sambit niya sa akin. Pagod man ay nagawa ko pa ring tumango. Sure. Nauna ako naglakad sa kanya patungo sa sala upang doon kami mag-usap. I know you love Levi so much, Via. At nakikita ko yun. Panimula naman niya. Nanatili akong walang imik at hayaan siya magsalita. Pero bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mo siyang gawin ang lahat ng ito sa'yo. Ngumiti lamang ako sa sinabi niya. Kapag mahal mo ang isang tao, lahat kaya mong tiisin. Umiling-iling naman siya. Your love is too much, Via. To the point na wala ka nang itinira para sa sarili mo. Ganun talaga pag mahal mo, Jana. Mahinang turan ko naman. Saglit kaming binalot ng katahimikan. Totoo nga talaga ang sabi nila na napakakomplikado ng pag-ibig. Saglit akong tumitig sa kawalan bago magsalita. Love has different taste. Mayroong matamis at mayroon din mapait. Tumingin naman ako sa kanya. Nasa sayo yan kung paano mo ibabalance. Tama ka, Via, but sometimes it's better to become tasteless. Para kapag sobrang napapasok ka na. Tumunog naman ang cellphone ko at nakita kong tumatawag si Kyle. Excuse me, sasagutin ko lang. Paalam ko bago umalis upang sagutin ang tawag. Kyle, bakit ka napatawag? Naiwan mo ang ultrasound mo. Ipapadala ko na lang dyan sa inyo. Oo nga pala. Okay, thanks. Wala yon. Ikaw pa malakas ka sa akin. O sige na, may patient pa ako. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Sa kanito pinatay ang tawag. Bumalik ako sa loob pero wala na si Jana sa sala. Umakyat na lang ako sa itaas upang maligo at magpalit. Pagkatapos ay bumaba na rin ako para kunin ang ipinadala ni Kyle. I want to see my baby ultrasound. Masaya kong kinuha ang brown envelope. Papasok na sana ako sa bahay nang marinig ko ang boses ni Jana na tila nakikipagtalo ito. Sinundan ko ito hanggang sa makarating ako sa likod bahay. Tigilan mo na ako, Anthony. I don't care about your support anymore. Because the moment na tinalikuran mo kami na magiging anak natin, wala ka nang habol sa akin pa. Nanlaki naman ang mga mata ko nang marinig ang mga ito mula kay Jana. So Levi is not the father of his child. Niloloko niya ang asawa ko. I waited until she finished the call. Via? Gulat niyang aniya na makita ako sa kanyang likuran. So, ginagamit mo lang pala ang asawa ko. Niloko mo lamang siya. Seryosong tanong ko sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Nakita ko ang mga luha niya. Agad niya itong pinahid bago muling tumingin siya sa akin. I'm sorry, Via. I didn't mean to use your husband. Nagipit lang talaga ako sa panahong yon. Please, leave, Jana. Bago ko pa makalimutang buntis ka. Turo ko sa labas ng bahay. Tumango naman siya at agad pumasok sa loob upang kunin ang kanyang gamit. She left the house. Pinanood ko siyang unti-unting dalhin ng taxi papalayo. Nakahinga ako na maluwag. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nakasalubong ko naman si Nelly na mukhang kanina pa nakamasid sa akin. May problema ba, Nelly? Hindi naman sa nanghihimasok ako, ma'am. Pero bakit natitiis niyo ang ganito si sir? Maganda kayo at mabait. Maraming ibang magkakagusto sa inyo. Yung mas aalagaan at mamahalin kayo ng hindi sinasaktan. Nelly, sa pagmamahal walang hindi nasasaktan. Always remember that. Tanging sagot ko sa kanya bago tuluyang pumasok sa loob.
Via! Nagising ako sa malakas na sigaw ni Levi. Halos magiba ang pintuan sa pagkalampag niya. Agad akong bumangon sa higaan upang pagbuksan siya ng pintuan. Levi? Bakit? Where is Jana? Pinaalis mo ba siya? Marahas na hinawakan niya ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Levi, nasasakal ako. Pilit kong tinatanggal ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Ngunit mas lalo lamang niya itong itiniin. Kapag may nangyaring masama kay Jana, hindi ko alam ang magagawa ko sa iyo. Tulak niya sa akin dahilan upang mapaupo ako sa sahig. Tuluyan ang umagos ang luha sa mga mata ko. Buong lakas akong tumayo at hindi ininda ang pananakit ng tiyan ko. Aalis ka? Lumingon siya sa akin na matalim ang mga tingin. Hahanapin ko si Jana. Pagak naman akong natawa. Hahanapin mo pa rin ba siya kapag sinabi kong hindi mo anak ang pinagbubuntis niya? Humawak ako sa tiyan ko nang muli itong kumirot dahilan sa pagtaas ng boses ko. What are you saying, bitch? Pwede ba huwag mong igaya si Jana sa'yo? Because she's not a monster like you. Matigas niyang bigkas. Napapikit ako sa pinaghalong kirot ng tiyan at paninikip ng aking dibdib. Sa oras na lumabas ka sa kwarto ko, malaya ka na. Isipin mo na wala ka ng asawang uuwian. Sabi ko habang pinipigilang ipahalata ang hirap kong paghinga. You're a selfish bitch. Jana needs me right now. Buntis siya. Buntis rin ako, Levi. At anak mo ito. Halos gusto kong isigaw sa mukha niya. Pero hindi ko magawa. Sawang-sawa na akong ipaglaban ang karapatan ko sa kanya. Gayong ako naman talaga ang responsibilidad niya. Dahil ako ang asawa niya. Hahanapin ko siya. Bigkas niya bago tuluyang isanara ang pintuan. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig. Hindi ko na kaya. Pagapang kong inabot ang cellphone ko sa aking higaan. Nanlalabo man ang paningin ko. Pilit ko pa rin hinahanap ang pangalan ni Kyle. Kyle? Kapusining akong tawag sa pangalan niya. Dinig kong saglit siyang nagpaalam sa kausap. Via, are you okay? Nang marinig ko ang nag-aalalang boses niya, ay mas lalo akong naiyak. Ayoko na, Kyle. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na, Kyle. Hirap na ako. Dumadaing ako nang muling kumirot at sumikip ang dibdib ko. Shit! Asan ang gago mong asawa? Hold on. Papunta na ako dyan. Please, Via. Don't close your eyes, okay? Gusto kong magsalita ngunit nang makita ko ang pulang likidong umaagos sa aking binti, ay tila tuluyan na akong nawalan ng lakas. Kumirat ang buong tiyan ko. Tila may kung anong lalabas sa akin sa sobrang sakit. Please, no. Ang baby ko. Jana, tawag ni Levi sa babaeng kalalabas lamang ng hospital. May dala itong folder at bag sa kabilang kamay nito. Levi, I'm sorry about what happened. I failed. Nalaman ng asawa mo ang totoo. Lapit niya rito na nakasandal sa kanyang sasakyan. It's okay. Mabuti na siguro yun. How's your check-up? Okay lang. My baby is healthy. Saglit silang natahimik bago muling nagsalita si Jana. Magre-resign na ako bilang personal nurse mo, Levi. I already sent my resignation letter kanina lang. Tumingin si Levi kay Jana at ngumiti siya. You're decided now? Iiwan mo na talaga ang asawa mo? For the better? Yeah. Hindi na kami nakakabuti sa isa't isa. Kailangan muna namin maghiwalay. Humarap siya kay Levi. Hinulo nito ang malungkot at malalim nitong mga mata. How about you, Levi? Kailan mo sasabihin sa asawa mo ang totoo? Nakikita ko na mahal niyo ang isa't isa. Na parehas kayong nasasaktan sa nangyayari. Hindi ito ang tamang paraan to let her go
You're hurting her. You're hurting yourself. Umiling naman si Levi. I can't, Jana. Hindi ko kaya. I was hurt the moment she aborted our child. Levi, wake up. Bilang na ang mga araw mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ang pagpapa-abort niya sa anak ninyo ang dahilan. Matagal mo na siyang napatawad sa puso mo. Why don't you just tell your wife na may taning na nga ang buhay mo? Miski siya ay naiyak na rin nang makitang naglandas ang luha sa mga mata ng kaibigan. Bilang matalik na kaibigan lang ang relasyon nila, bukod sa personal nurse siya nito. Napakatanga ko, Jana. I wasted my time to be with my wife. Sa natitirang araw ng buhay ko, sinayang ko yun sa pag-aakalang iiwan niya ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya. But I was wrong. Dahil napakabuti niyang asawa. Maybe it was one of the main reason why I can't let her go. Takot akong iwan siya. Except the fact that I love her more than anything else. More than myself and my life. Parehas silang napahagulhol. Napaluhod naman si Levi. Nakikita niya ang sakit at devastations na nararamdaman nito sa ngayon. Sinuntok niya ang kanyang dibdib habang paulit-ulit na sinasabing wala siyang kwentang asawa. She doesn't deserve someone like me. My wife doesn't deserve a husband like me. Tama na, Levi. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Please stand up and go home. Tell your wife everything bago pa mahuli ang lahat. You're right, Jana. Umuwi si Levi ng bahay nang hindi nadatna niya si Via. Hinalughog niya ang buong kabahayan. Ngunit wala doon ang asawa niya. Maski ang kanilang kasambahay. Napaupo siya sa sobrang pag-iisip. Huli na ba siya? Iniwan na ba ako ng asawa ko? Wala sa sariling tanong niya sa sarili. Habang nakatulala sa kawalan. Hinanap ng kanyang tingin ang huling parte ng bahay kung saan niya iniwan ang asawa. Sa pagdapo ng kanyang mga mata ay tila nawalan siya ng lakas. Tila tumigil ang paghinga niya ng ilang segundo nang makita ang laman ng dugo sa puting sahig. Via, nanginginig ang buo niyang kalamnan. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at agad idinial ang numero ng asawa. Hello, sir? Basag na sagot ng kanilang kasambahay. Nelly, where are you? Sabihin mong okay lang ang asawa ko. Sir, mabuti pa pumunta na lang kayo dito sa hospital. Nasa emergency room po si ma'am. At napinatay na nito ang tawag. Pero tulala pa rin si Levi. Dumula sa kamay niya ang cellphone. Tumakbo siya palabas ng bahay at mabilis na pinaandar ang sasakyang papalayo. Nakipagpatintero siya sa daan sa sobrang bilis nitong pagmamaneho. He doesn't care about the traffic lights. Dire-diretso siyang nagpatakbo hanggang sa marating niya ang hospital. Agad siyang pumasok ng hospital at tinungo ang emergency room. Ano nangyari? Bago pa niya maituloy ang sasabihin ay dumapo na ang kamao ni Kyle sa kanyang pisngi. Hayop ka! Kapag may nangyaring masama kay Via at sa sanggol na dinadala niya, mapapatay kitang gago ka. Galit na galit itong pumaibabaw kay Levi. Hindi alam ni Nelly ang gagawin ngunit agad siyang tumawag ng lalaking nurse upang pigilan sila. Samantala tila nawala sa realidad si Levi nang marinig ang sinabi ni Kyle. Via is pregnant. Masaya at malungkot niyang sambit. Hindi niya maintindihan ang kanyang emosyon. Dok, tama na po. Awat ng ilan kay Kyle. Agad naman silang pinaghiwalay. Kasunod nito ay ang pagbukas ng emergency room. Magkasunod na lumabas ang doktor na babae at isang nurse. The patient's family. Lumapit naman si Kyle sa mga ito. At ganun na rin siya kahit nanghihina ang buong katawan niya. I'm her husband. Bakas ang takot sa boses ni Levi. Saglit na nagkatinginan ang dalawang doktor. Tumango ang isa sa kanila. Bakas ang pagkalungkot sa mukha ng mga ito. I'm sorry, Mr. Smith. Ginawa namin ang lahat.
But your wife and child didn't survive. Your wife's heartbeat stopped in the middle of the operation. No, please. Huwag ang mag-ina ko. Nawala ng lakas si Levi habang nakahawak sa kanyang ulo. Pakiramdam nito ay mabibiyak ito. Halos hindi mailarawan ang sakit na nararamdaman niya. He loses vision at unti-unting nawawala ng malay sa paligid. Dinig niya pa ang pagtawag sa kanyang pangalan. Ngunit tila palayo na lang ito ng palayo. I already lost my wife and child. Wala na rin akong rason upang mabuhay pa. Sila ang buhay ko at sila ang lakas ko. Kung wala sila, ay hindi ko kayang mabuhay. Ma'am, sa cemetery po ba ang punta niyo ni baby boy? Tanong ni Nelly habang pinibihisan si Kyle, ang kaisa-isa kong anak na lalaki. He is 3 years old now. Yap, dadalawin namin si Levi. Kinuha ko si Kyle sa kanya at maingat na inilagay sa stroller. Hindi niyo na po hihintayin si sir na nasa hospital pa daw po siya. Ngumiti ako at umiling sa kanya. Sinabi ko na sa kanya na dadalaw kami ni baby Kyle kay Levi. Baka susunod na rin yun. Ganun po ba? Sige po ma'am. Mag-iingat kayo ni baby boy ha. At magiging jowa pa yan itong si baby girl ko. Turo niya sa umbok niyang tiyan. Tumawa na lang ako sa kalokohan ni Nelly. Umalis kami ng bahay at nagpahatid sa cemetery sa driver naming asawa ni si Nelly. Mabilis naman kaming nakarating dahil hindi ganoon ka-traffic ang daan. Tumingin naman ako kay baby Kyle na mahimbing ang tulog sa kanyang stroller. Napangiti ako nang maisip kung kanino niya namana ang kanyang future. Malakas talaga ang dugo ng isang yon. Tinulak kong stroller hanggang sa harap ng lapida ni Levi. Naupo ako sa harap nito upang magtirik ng kandila at iayos ang bulaklak. Kumusta ka na dyan? I miss you and I love you. Pinahid ko ang luhang naglandas sa aking mga mata. Whatever I come here, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Hinaplos ko ang letrang nakaukit sa kanyang lapida. Malaki na si baby Kyle. Big boy na siya. Sa susunod na mga taon kung nandito ka sana, mayroon siya makakalaro ng basketball paglaki niya. Tumayo ako ngunit nanatili pa rin nakatingin sa lapida. Han? Yapo sa akin ang pamilyar na bisig. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Kumusta ang check-up mo? Everything is good. I'm healthy. How about you? How about your heart? Wala ka bang nararamdaman? Baka sa kanyang mukha ang pag-alala. Umiling ako kasabay ng pagpisil ko sa kanyang braso. Ayos lang ako, Han. The operation is successful. At tulad ng sabi ni Doc, wala na tayong problema as long as tanggap ng katawan ko. I had a heart transplant years ago, pero hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin siya. Hey baby boy, Daddy miss you so much. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Siguro ay isa ka ng munting anghel na umaawit sa langit ngayon. Biro niya, hinaplos niya ang lapida tulad ng ginawa ko. Ilang oras kaming nanatila sa sementeryo bago nagpa siyang umuwi na. Mukhang masama ang panahon ngayon dahil biglang dumilim ang langit. Bago kami tuluyang makaalis ay muli kong sinulyapan ang lapida ni Levi. And loving memory of Levi Smith Jr., our second unborn child. Noong araw na yun ay tumigil ang aking paghinga sa gitna ng operation. But thanks to God for the second life He gave to me. But unfortunately, my child didn't survive. Kailangan itong tanggalin sa akin. And for the second time, muli na naman akong nawalan ng pag-asa na maging isang ina. Noong mga araw na nalaman ko ang lahat, yung kalagayan ni Levi, my husband, he has a brain tumor. He undergo 50-50 surgery at napakabuti ng Panginoon dahil naging successful ang operation niya. And now, here he is, kasama ko at ng anak namin. I got pregnant and at last, ibinigay na sa amin ng Panginoon upang alagaan at mahalin. Levin, son, look at me.
Kiniliti ni Levi ang kaming anak. Natawa na lang ako sa ginawa niya. Kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mapatawa. Kyle, smile ka na kasi. Haplos ko sa buhok ng aking anak. Narinig ko naman ang ginawa ni Levi. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Kunot noong tanong ko. Levin, not Kyle. Busangot naman niya na siyang ikinatawa ko. Bakit? Anong masama kung Kyle ang itawag ko sa kanya? Our son's name is Levin Kyler Smith. Mapang-asar kong wika sa kanya. Why did you add Kyler on his name? I always remember that bastard. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakaganti sa panununtok niya sa akin sa hospital. Tumirik naman ang mga mata ko. Hay nako, aywan ko sa'yo Levi. It's been a year, but still, hindi mo pa rin nakakalimutan yon. Iiling-iling na wika ko sa kanya. Nalaman ko rin ang ginawa ni Kyle sa kanya. Natatawa na lang ako tuwing magkasama sila. Para silang aso't pusa na hindi mapag-isa sa iisang lugar. That bastard sent me an invitation of his wedding. Akalain mo yon? May pumato sa tukmol na yon? Halakhak nito. Baka pareho lang kami nung girl. Mahilig sa medyo gago. Aniya ko na siyang ikinatigil niya sa pagtawa. I'll take it as a positive one, binibini ko. Ngiti niya sabay abot ng kamay ko. Hinalikan niya ang kamay ko. Aywan ko sa'yo ang korne mo, Ginoo. Tulak ko sa noon niya at sabay kaming natawa. Ngunit napatigil kami nang marinig ang munting hagikik ng sanggol sa aming likuran. Nakita namin ang masungit na anak. He's laughing habang nasa amin ang kanyang tingin. Nagkatinginan kami ni Levi at pareho kaming napangiti. Sa tingin mo, naiintindihan niya tayo? Tanong naman ni Levi. Maybe, kibit balikat ko at sabay kaming natawa. Lumabas ako ng banyo habang tinutuyo ang basa kong buhok. Ngunit napatigil ako nang tumambad sa akin ang madilim na kwarto. Teka, as far as I remember, iniwan kong bukas ang ilaw noong pumasok ako ng bathroom. Brownout ba? Tanong ko sa sarili ko habang nangangapa sa dilim. Muntikan pa akong mapasigaw nang may humigit sa akin. Pero na makilala ko ang pabango at presensya nito, ay napalagay ako. Levi, ang dilim, naputulan ba tayo ng kuryente? Birong bulong ko sa kanya. Narinig ko naman siyang tumawa. Stop, Han. You're disturbing the moment. Reklamo naman niya. Later on, unti-unting nagkaroon ng liwanag. Ngunit na nagagaling ito sa mga artificial candlelights. Napangiti ako nang unti-unting makita ang kabuuan ng silid. Nagkalat ang mga petals ng roses sa sahig, sa gitna ng higaan, at sa may heart shape na gawa sa isang rosas. Levi, magkahalong emosyon kung tawag sa pangalan niya. Happy anniversary, Han. Bulong niya na tuluyang ikinahulog ng luha ko. Happy anniversary to Han. Bati ko sabay siksik ng aking mukha sa kanyang leeg. I know, I'm not a perfect husband, but I hope you stay with me for the rest of my life, Via. You're my strength and life, kayo ni Kyle, at na magiging anak pa natin. Tahimik lamang ako nakikinig sa kanya habang sumasayaw kami sa ritmo ng katahimikan. Via Ashley Mercado Smith, will you marry me again for the second time? Tumigil kami sa pagsayaw nang lumuhod siya sa aking harapan. Yes, I do. I do, Levin Smith. Kahit ilang beses mo pa akong tanungin, oo at oo pa rin ang sagot ko. We shared a night full of happiness and contentment. Kung ano man ang pinagdaanan namin, lahat ng yun ay parte lamang ng aming pagsubok. Kung nasaktan man namin ang isa't isa, ang mahalaga na lampasan namin ito at kami pa rin ang magkasama.